Ready ka na bang i-level up ang kinabukasan mo? Sa bagong senior high curriculum, ikaw ang bida. Ang Department of Education sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara ay may panukalang reforma na naglalayong hasain ng talino, talento at kakayahan ng kabataang Pilipino. Layunin nito na ihanda sila para harapin ang mga hamon ng hinaharap. Tugon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA na baguhin ang edukasyon upang ihanda ang mga kabataan sa makabagong mundo. Upang maunawaan ang panukalang curriculum, narito ang mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman. Ano nga ba ang layunin ng bagong curriculum? Maisaayos ang mga tracks at subjects, bigyang prioridad ang nais ng mga mag-aaral, tiyaking madali ang pag-uugnay at pagdurugtong ng kanilang options, siguraduhing handa silang makahanap ng trabaho, at tiyakin ang kanilang mastery. May 5 mahalagang pagbabago sa panukalang curriculum. Halika, alamin natin ang mga ito. Una, ang pagbabawas ng core subjects. Sa kasalukuyan, may 15 core subjects na itinuturo bawat semestre. Sa bagong curriculum, meron na lang 5 core subjects na ituturo sa loob ng isang taon. Ang mga core subjects ay ang effective communication or mabisang komunikasyon, life skills, general mathematics, general science, paggawa ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Ikalawa, ang pag-streamline at pag-update ng mga subjects or electives. Sa panukalang curriculum, ang mga electives ay igugrupo sa mga clusters. Layunin nito na matulungan ang mga paaralan na mas epektibong maorganisa ang mga guro at learning resources. Ngunit tandaan, ang cluster ay hindi kapareho ng strands. Hindi kailangang ituro ng paaralan ang lahat ng electives sa isang cluster at may kalayaang pumili ang mga mag-aaral ng elective sa iba't ibang clusters. Ikatlo, ang pagrebisa ng oras sa bawat subjects. Sa panukalang reforma, maingat na nirebisa ang oras ng bawat subjects upang mas maging makabuluhan ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Inalawig din ang work immersion hanggang 640 hours para mahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral. Ika-4, ang pag-streamline ng tracks. Sa kasalukuyan, may 4 na tracks sa senior high school. Sa bagong curriculum, ito ay babawasan at gagawing 2 na lamang. Ito ang academic track na kinabibilangan na rin ng sports at arts and design bilang electives at technical professional track na nakatuon naman sa practical at technical na kasanayan. Pang-5, malaya nang pumili ang mga mag-aaral ng subjects ayon sa landas na gusto nilang tahakin pagkatapos ng senior high school. Sa kasalukuyan, nakaayon ang mga subjects sa napiling tracks or strands. Sa bagong curriculum, maaari nang kumuha ng subjects mula sa kahit anong cluster na available sa paaralan, kahit pa galing sa ibang track. Halimbawa, kahit nasa academic track, pwede silang pumili ng electives mula sa Tech Pro. Sa ganitong paraan, mas malilinang nila ang interes at kakayahan sa iba't ibang larangan.
Layunin ng kagawaran na maghatid ng makabuluhan at makabagong edukasyon. Sa bagong senior high school curriculum, maisusulong natin ang edukasyong handa para sa bagong Pilipinas at sa mas malawak na mundo.